Embahada ng Pilipinas nagbabala sa mga Pilipino sa Israel na mag-ingat kaugnay ng mga pag-atake. Nagpaalala ang Philippine Embassy sa mga Pilipino na nasa Israel na maging alisto at mapagmatsyag, lalo na sa mga pampublikong lugar. Partikular na rito ang mga Pinoy na nasa West Bank, Golan Heights, mga lugar na malapit sa border ng Gaza at Lebanon, maging sa mga military base o outposts at ang mga pasilidad ng kuryente at tubig. Paalala ng Philippine Embassy sa Israel na sa unang senyales pa lang ng panganib ay agad na lumikas at magtungo sa ligtas na lugar. Kung may mga emergency ay maaaring tawagan ang mga kaukulang otoridad o di kaya sa Philippine Embassy Emergency Hotline na 927-544-661-188. Breaking news, Hezbollah naglunsad ng 100 rocket sa Israel. Salamat sa Iron Dome, muli nitong pinatunayan na ito ang #1 air defense sa kasalukuyan. Israel kinumpirma naman na 100 fighter jets nito ang ginamit upang maglunsad ng opensiba sa Hezbollah sa Lebanon. Ganito kadelikado maging kalaban ang puwersa ng Israel Defense Force. 2 barko ng China na iligal na nangisda sa exclusive economic zones ng South Korea, hinuli at pinagmulta ng milyong-milyong piso. China walang nagawa sa tapang ng South Korean Coast Guard. Sa kabila naman ng pag-atake ng Hezbollah, 100 mga warplane naman ang ginamit ng Israel upang maglunsad ng pag-atake sa isang 120 Hezbollah target sa southern Lebanon. Kabilang sa mga tinamaan ay ang missile attack depot at intelligence headquarters ng Hezbollah sa southern Lebanon. Ang mga pag-atake na ito ng Israel ay idinisenyo upang palalimin pa ang pinsala sa Hezbollah upang suportahan ang mga troops ng Israel Defense Force na nagsasagawa ng ground operation sa Lebanon. Hezbollah naglunsad ng 100 rocket sa hilagang bahagi ng Israel. Makikita sa aktual na video ang mabilis na pagtugon ng mga Iron Dome ng Israel upang salagin ang mga rocket ng Hezbollah. 2 barko ng China hinuli ng mga otoridad ng South Korean Coast Guard dahil sangkot ito sa iligal na pangingisda. Ang mga Chinese ay nilabag ang South Korean Maritime Rights Exclusive Economic Zone. Noong October 3, pumasok ang mga barko ng China 7.5 miles sa ipinagbabawal na katubigan ng southwest ng Sanchong Island, sabi ng South Korean Coast Guard. Dagdag pa ng South Korean Coast Guard, pagmumultahin nito ang mga Chinese ng 300 million won o katumbas ng $223,000 or 12.6 million pesos. Ganito kastrikto ang South Korea pagdating sa kanilang exclusive economic zone. Kahit China, hindi uubra sa kanila. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-atake ng Israel na ikinasawi ng karamihan sa mga top leaders ng Hezbollah, sa pinakaunang pagkakataon ay nanawagan ang nasabing grupo ng isang ceasefire sa Israel. Ayon sa isang deputy ng Hezbollah na si Naim Qasem, kung sakaling mangyari ang hinihiling nilang ceasefire, ay doon pa lang nila sisimulang pag-usapan ang mga magiging detalye. Ang panawagan na ito ng Hezbollah sa unang pagkakataon makalipas ang 1 taon na pagtanggi nito ay nagpapakita lamang umano na nasa alanganing posisyon na ngayon ang Hezbollah, pahayag ni US State Department spokesperson Matthew Miller. Samantala, tungkol naman sa China-Taiwan conflict, isang direktang babala ang binitawan ni US President Joe Biden. Ayon sa kanya, dedepensahan daw ng Washington ang Taiwan sa anumang pag-atake na gagawin ng China dito. Gawa ng iba't ibang klaseng mga pagpapadala ng China ng mga vessels at mga aircraft sa paligid ng Taiwan, hindi maiiwasan na makabuo ng mga tanong sa isipan ng maraming tao kung ang mga aksyon ba na ito ng China ay maituturing na isang paghahanda para sa isang gera na may layuning ibalik ang Taiwan sa kanilang pinaniniwalaang geopolitical map. Isang exercise din ang ipinakita ng China at ito ay tinawag na Joint Sword 2024A. Dito ipinakita ng China ang lakas ng kanilang military power. May ilang mga eksperto din ang nagsasabi na crucial ang nasabing joint exercise. Ginawa kasi ito sa Northern Zone, sa Eastern Zone at Southeastern Zone, kung saan malapit lang ang mga ito sa Taiwan.
Ayon din sa mga eksperto, sa pamamagitan nito, madali lang mapuputol ng China ang communication ng Taiwan kung sakaling aatake sila mula sa nasabing tatlong posisyon. Dagdag pa dito ang isinagawang drills ng China sa Western Zone at sa Southwestern Zone. Ang mga zone na ito ay masasabing critical dahil sa mga lugar na ito nakaimbak ang mga langis at mga natural gas. Sa iba pang mga balita, muling nagpaulan ng mga rockets ang Hezbollah sa northern part ng Israel. Makikita sa isang video ang mga nagliliparang mga rockets at ang pag-intercept ng Iron Dome system ng Israel sa mga papalapit na rockets. Napasabog ng Iron Dome ang mga rockets sa ere, ngunit may mga nakalusot pa din at bumagsak sa ilang mga pasilidad. Kagaya na lamang ng isang apartment na natamaan ng rockets sa Kiryat Shimona. Ang apartment ay nasunog at sinasabing 2 residente ang namatay. Nagsunod-sunod din ang mga pagdating ng mga pasyente sa isang ospital sa Haifa. Ito ay gawa ng sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah, kung saan isang highway ang natamaan ng isang rocket. Ang mga pag-atake na ito ay resulta ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinasabi din na ang mga pag-atake na ito ng Hezbollah ay maituturing na pagsuporta nito sa isa pang kalaban ng Israel at iyon ay ang Hamas. Samantala, hindi naman pumayag ang Israel na hindi sila gaganti sa pag-atake na ito. Kaya naman, umatake din ng Israel at pinuntirya ang isang apartment building sa Lebanon. Sinasabing hindi bababa sa 4 ang kumpirmadong nasawi at 10 naman ang sugatan. Maging sa Beirut ay makikita din ang mga pagsabog na nagaganap gawa ng palitan ng atake sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Gawa ng mga tumitinding tensyon sa nasabing lugar, agad namang nagpatawag ng meeting si President Bongbong Marcos sa gitna ng ASEAN Summit na nagaganap sa Lao kahapon. Ayon sa Pangulo, gamitin na ang mga assets ng gobyerno upang makapag-evacuate na ang mga kababayan nating naipit sa gera, mapa-eroplano man o barko. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin, that the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na kagad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sa kasalukuyan, ang alert level sa Lebanon ay nakataas na sa level 3. Mahigit 1,700 naman na mga OFW ang gusto ng lumikas sa nasabing lugar. Ngunit 500 pa lamang ang nakauwi sa ating bansa. Sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasaktang Pinoy. Sa kabila nito, aminado pa rin maging si President Bongbong Marcos na mas mahirap ng lumikas ngayon gawa ng sunod-sunod at mas malulubhang mga airstrike ng Israel. Bagaman kahit wala pa namang mga ulat ng mga Pinoy na nasaktan sa gitna ng mga pagpapalitan ng mga pag-atake, hindi pa rin mawawala ang nagbabadyang panganib sa ating mga kababayang OFW na naipit sa gitna ng gera. Dagdag pa ay nagbaba din kasi ng mga panawagan sa mga barko na huwag munang dadaan sa mga delikadong lugar sa Middle East. Kaya naman, mas mahirap na talagang mag-evacuate ngayon. May matinding threat ngayon sa US Navy. Yan ang aalamin natin. Mayroong serious concerns ang United States ngayon at ito ay ang walang sapat na mga shipyard at maintenance facilities upang suportahan ang lumalaking United States Navy. Ngunit ngayon ay may mga ulat na ang trabahong ginagawa sa isa sa mga operasyonal na shipyard ay nagresulta lamang sa substandard work na lubhang nakakabahala. Ang mga kamakailang ulat ay nagsiwalat na ang mga mahinang welds ay natagpuan sa higit sa 200 barko ng US Navy vessels. Ayon kay Navy Secretary Carlos Del Toro sa mga mambabatas, ang mga potensyal na kakulangan na natuklasan ng Huntington Ingalls Industries, HII, Newport News Shipbuilding, NNS,
Bagaman ang mga welds ay hindi na sa mga bahagi na nakakaapekto sa ship safety o operasyon ng barko, sinusuri ng Navy ang mga welds sa humigit kumulang 23 na mga barko upang masuri ang antas ng kakulangan sa pamamagitan ng isang joint-by-joint analysis. Noong nakaraang linggo, binalaan ni Navy Secretary Carlos Del Toro ang mga US lawmakers na ang mga poor welds ay natagpuan sa higit sa 200 mga barko, kabilang ang USS George Washington, CVN-73. Ang Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier ay nakumpleto lamang ang midlife refueling and complex overhaul, RCOH nito, noong nakaraang taon. Isang pamamaraan na karaniwang nakaschedule na tumagal ng 3 hanggang 4 na taon, ngunit tumagal ng halos 6 na taon. Sa loob lamang ng ilang oras, noong July 30, nagsagawa ang bansa ng Israel ng ilang assassination missions laban sa mga prominenteng leader ng Hezbollah at Hamas. Inatake ng Israel ang isang stronghold ng Hezbollah sa Beirut dahilan upang mapatay si Fuad Shukr, isa sa mga senior na commander ng Hezbollah at miyembro ng inner circle ng grupo. Makalipas ang ilang oras, pinatay rin ng Israel ang leader ng political bureau ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Sa panahong iyon, dinaluhan ni Haniyeh ang inauguration ceremony ng bagong presidente ng Iran. Ayon sa mga eksperto, posibleng nanggaling sa ere ang pag-atake o di kaya ay sinagawa sa pamamagitan ng isang malakas na bomba. Posibleng tinago ang bomba na ito sa compound kung saan pansamantalang tumira si Haniyeh. Galit ang liderato ng Iran tungkol sa nangyaring pag-atake at nagbanta sila ng pagganti laban sa Israel. Samantala, kinumpirma naman ni Benjamin Netanyahu, leader ng Israel, na inatake ng Israeli Air Force ang mga 3 panibagong target. Ngayon, nasa lugar na ng Iran ang bola. Kahit na hindi Iranian ang mga pinatay ng Israel, sila ay maituturing na Iranian proxies. Posibleng dito na mag-ugat ang malawakang digmaan sa gitna ng Israel at Iran. Ayon sa New York Times, inutos na ng liderato ng Iran ang mga direktang pag-atake laban sa mga base militar at teritoryo ng Israel. Dahil dito, lalo pang gumulo sa Middle East at mukhang matutuloy na nga ang matinding digmaan. Ang policy ng Israel ay panatilihin ang depensa ng Jewish state at pabagsakin ang mga militanteng grupong tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Samantala, ang policy naman ng Iran ay nakasentro sa tuloy-tuloy na pagbabago gamit ang geopolitics at pagdaloy ng kapangyarihan sa Middle East. Kaya ang importanteng tanong ngayon, sino sa 2 makapangyarihang bansang ito ang mananalo? Sa kabilang banda, nagulat ang Estados Unidos sa ginawang operasyon ng Israel laban kay Haniyeh. Para kay President Joe Biden, ang ginawang pag-atake ng Israel ay magkakaroon ng negatibong epekto sa ceasefire agreement na nilalatag ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ayaw nga naman ng Estados Unidos na madamay ulit sa isang madugo, magastos at mahabang digmaan. Ang pagsasagawa ng mga direktang operasyon sa banyagang bansa ay komplikado para sa kahit na anong intelihenteng organisasyon. Kaya naman, ang pagpapabagsak sa 2 target na halos 1,500 kilometer ang distansya sa isa't isa ay talaga namang isang mahirap na operasyon. Pero hindi lang ito ang unang beses kung saan may pinabagsak na targets ang Israel. Matagal nang gumagamit ng sikretong operasyon ng Israel laban sa Iran. Noong 2010, 2 Iranian scientists ang pinatay ng Israel gamit ang remote-controlled na mga sasakyan. 2 physicist pa ang pinatay sa mga sumunod pang taon. At noong Nobyembre 2020, pinatay ng mga Israeli agents ang isang Iranian chief scientist na may kinalaman sa nuclear weapon program ng Iran. Pinatay ang chief scientist na ito gamit ang isang remote-controlled na machine gun. Ang mga operasyong ito ay nagdulot ng stalemate o tapatan ng puwersa sa gitna ng Israel at Iran. Pero nitong nakaraang dekada, nabasag ng Iran ang stalemate nang makabuo ito ng mga proxy groups. Ang pinakamatinding banta ay nanggaling sa grupong Hezbollah mula sa Lebanon. Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang mga drone at missiles attacks mula sa grupong Houthi rebels na galing naman sa Yemen. Noong July 19, nagsagawa ng drone attacks ang Houthi rebels
laban sa mga residential areas sa Tel Aviv. Gumanti naman ang Israel sa pamamagitan ng pagbomba sa isang malaking daungan ng barko na nagsilbing stronghold ng Houthis. Komplikado rin ang isinagawang operasyon at ginamit ng Israel ang mga F-15 at F-35 jets. Sinabay pa sa operasyon ang reconnaissance at refueling para mas epektibo ang pinsala sa target. Ito ang unang pagkakataon mula noong 1985 na tinarget ng Israel Air Force ang isang stronghold o base militar na malayo sa mga teritoryo ng Israel. Ang layunin ng mga operasyong ito ay mapagtibay ang pagkukusa at policy ng Israel laban sa Iran, Lebanon at kabilang na rin ang Syria. Isang nakakagulat na operasyon rin ang kumitil sa ilang mga senior Iranian military leaders sa Iranian Embassy sa Damascus. Gumanti naman ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mahigit 300 na drones at missiles laban sa Israel. Ito na ang pinakaunang direktang atake na ginawa ng Iran. Dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, kumalat muli ang impluwensya nito sa Middle East at muling nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Tuloy-tuloy rin ang mga missile attacks galing sa Lebanon at isang atake ang tumama sa isang soccer field malapit sa Golan Heights kung saan 12 tao ang namatay. Nagbanta ang Israel na sasakupin nila ang Lebanon pero hindi ito pwedeng gawin ng basta-basta dahil marami ng kaaway ang Jewish state. Imbis na sagarin ang buong kakayahan ng Israeli Army, pinili ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na gumamit ng mga surgical strikes o eksaktong pag-atake upang matapatan ang mga karahasang ginagawa ng Iran. Ang mga isinagawa ring assassination missions ng Israel ay posibleng nakaapekto sa mga stratehiya ng Iranian leaders. Hindi rin naman madaling hanapin ang iba pang mga leaders dahil protektado sila ng Iranian Army at lagi silang lumilipat ng lugar. Pero ang ginawa ng Israel na pagtuntun kay Haniyeh gamit ang maraming proseso at intelligence equipment ay isang senyales ng kagalingan ng Israeli intelligence sa pagkilos sa mga teritoryo ng Iran. Halos 9 sa 10 kaguluhan ay naapektuhan ng retorika. Ang pagbagsak ng mga target sa Iran ay isang senyales na hindi kayang protektahan ng bansa ang mga teritoryo nito. Napahiya rin ang Iranian state at halos napawalang bahala ang mga binigay na suporta ng bansa sa mga proxy groups ng Hamas, Hezbollah, Houthis at ang mga iba pang milisya sa Iraq at Syria. Kaya ang kabuang tapang at lakas ng loob ng Iran ay halos gumuho dahil sa mga surgical strikes ng Israel. Kailangang gumawa ng paraan ng Iran upang matapatan ng bagong strategiya o policy ng Israel nang hindi magre-resulta sa malawakang digmaan. Ganon din ang dapat gawin ng Israel upang hindi na magkaroon ng mas matinding sigalot sa rehiyon. Ilang oras bago ang direktang pag-atake sa Beirut, nangako ang grupo ng Hezbollah na aatakihin nito ang isang malaking syudad sa Israel kapag inatake ng Jewish state ang mga importanteng lugar sa Lebanon. Bilang pagganti sa pagkamatay ni Shukur, nakahanda na ang Hezbollah na atakihin ang mga target sa teritoryo ng Israel. Ang pagsiklab ng matinding digmaan ay nakadepende ngayon sa potensyal ng mga gagawing pag-atake ng militanteng Hezbollah. At kapag gusto talaga ng Hezbollah na pabagsakin ang liderato ng Israel, tatargetin ng militanteng grupo ang syudad ng Tel Aviv. Kapag nangyari ito, malamang ay gaganti ang Israel laban sa mga importanteng target sa Beirut at mga karatig na lugar. Ang palitan ng mga atake at operasyon ay tila mga posporong magsisindi ng mitsa ng digmaan. Maraming tao, politiko at makapangyarihang grupo ang tutol sa malawakang digmaan. Kaya posibleng hindi atakihin ng Hezbollah ang Tel Aviv, kundi ang mga iba pang syudad tulad ng Haifa at Carmiel. Kapag inatake ng Hezbollah ang mga maliliit na syudad, mababawasan ang bilang ng mga posibleng mamatay at hindi rin masyadong matindi ang gagawing pagganti ng Israel. Samantala, sa frontline ng Hamas, ang pagkamatay ni Haniyeh ay matinding dagok sa militanteng grupo pati na sa diskusyon ng ceasefire. Bago mamatay si Haniyeh, binawasan niya ang mga kagustuhang nakapaloob sa ceasefire agreement sa kampo ng Hamas. Gusto pa rin ni Haniyeh na umatras ang Israel mula sa Gaza, pero handa naman siyang magkompromiso.
Kaya ngayong patay na si Haniyeh, naging sarado na ang pinto ng negosasyon. Nakikita na ng mga eksperto na posibleng hindi na pumayag ang Hamas na magkaroon ng ceasefire agreement at mas lalong lalala ang kaguluhan. Malamang ay magtatalaga rin ng bagong chief ang grupo ng Hamas bilang kapalit ng napaslang na si Haniyeh. Ito ang problema. Ang posibleng maging bagong chief ng Hamas ay manggagaling sa military wing ng grupo kaysa sa political wing nito. Noon, laging nagtatalo si Haniyeh at Yahya Sinwar, leader ng military wing ng Hamas, tungkol sa direksyon ng grupo. Para sa Hamas, masyadong mapagbigay si Haniyeh at lagi niyang dinadaan sa diplomasya ang stratehiya ng Hamas. Kapag naging leader na ng Hamas si Sinwar, mas magiging agresibo na ang militanteng grupo. Nagbanta na rin ang Al-Qassam Brigade, ang paksyon na hawak ni Sinwar, na ipaghihiganti nila ang pagkamatay ni Haniyeh. At dahil tinuturing na hardliner si Sinwar, mas papaburan niya ang karahasan kumpara sa pakikipagdiskurso sa ibang mga bansa o gobyerno. Ibig sabihin nito ay magpapatuloy pa ang karahasan at kaguluhan sa Gaza. Posible namang iwanan ng liderato ng Iran ang Hezbollah dahil naganap ang pagpatay kay Shukur sa Lebanon. Pero mas malaki ang posibilidad na ipaghiganti ng Iran ang pagkamatay ni Haniyeh dahil siya ay namatay sa teritoryo ng bansa at nakaapekto sa kredibilidad ng Tehran. Pero kailangan pa ring pag-isipan ng mabuti ng Iran ang gagawin nitong pag-atake. Ayon sa mga lumabas na reports, gustong tapatan ng Iran ang ginawang pag-atake ng Israel noong Abril. Pero dahil hindi Iranian si Haniyeh, malamang ay hindi masyadong malakas ang gagawing pag-atake ng Iran. Kapansin-pansin na parehas ang sitwasyon ng Hezbollah at Iran. Mas mabuti pang atakihin ang mga maliliit na syudad kumpara sa malalaking syudad at teritoryo na pwedeng magdulot ng madugong digmaan. Kahit na ganito ang pwedeng maging stratehiya ng Iran, walang makakapagsabi kung ano talaga ang mangyayari. Na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng tala.